Ito po ang magiging topic natin for today. Huli sa video si Lisa. Naku, pambira. Ano na naman yung kaloko? Ano na naman pinagkakalat mo dyan, Lisa? Pero this time, hindi ka na makakawala. May video na. Walang lusot. Saldico at Torre magkasama. Pambira. Ha? Talaga naman. Oh, asan na yun? Dito na Saldico at Torre. Di umano'y magkasama. BBM, pabor sa pagbato ng gate ng Diskaya. Nabalitaan niyo yun? Pinagbabato yung gate ng Diskaya. Sabi, pabor daw doon si BBM. Mamaya po, pag-uusapan natin yan, okay? Bago po tayo magsimula, ako po yung nagpapaalala lang. Ha? Pagpasok nyo pa lang, i-like nyo na po agad itong video na ito. And sana po, doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, Coach Oli or Coach Oli News PH, subscribe na po. Konting lambing lang po yan, ha? Huwag pong kakalimutan, like and subscribe. Di na po natin pagtatagalin. Dederecho na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Mamaya konti yung video ni Lisa. Mamaya pag-usapan natin. Dito muna tayo, okay? Dito muna tayo. Oh, Torre at Saldico magkasama. Pambira naman, no? Sige nga, pag-usapan natin yan. Diretso na. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Infrastructure Committee nitong Martes, hiniling ng ilang kongresista na imbitahan si Ako Bicol Representative Elizalde Co para ipaliwanag ang budget insertions sa 2025 budget noong siya ang chairperson ng House Appropriations Committee. Ito si Saldico, di umano ay tinatago ng TRICOM. Ayaw ilabas ng TRICOM. Sa katunayan ito si Abante kinokontra pa. Bakit natin pasusulputin dito si Saldico? Nako, baka maraming maituro, hindi lang si Saldico ang sumabit. Baka maraming sumabit. Ewan ko ha. Kasi palagay ko yung TRICOM ata nag-iimbista, hindi ko alam ha. Pero sila dito parang pag si Saldico, forthwith. Tagal nyo. Pauwiin yan si Saldico, forthwith. Pagdating sa vlogger, tatapang pag sa kasamahan nyo pala nako. Hanggang vlogger lang kayo nako. Noong 19th Congress. Pero batay sa journal ng Kamara, simula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa dumadalo sa sesyon si Co. Ay, pambira. Absinero. Ay sabi ng iba, kayo ba naniniwala dito sa sabi ng iba? Hindi lang pala magnanakaw, absinero pa. Sabi nila yon. Ay, hindi naman siguro magnanakaw si Saldico. Baka absinero lang. Pantinaw nyo, silip ng silip. Silip ng silip kay BP Sara, samantalang yung si BP Sara, dinadalaw yung tatay niya na dati namang presidente. Palagay ko, ibigay naman natin yung respeto na yun. Ang laki naman ng naitulong ng dating presidenteng si PRRD sa bansang Pilipinas, dadalawin. Sinisita pa ni Claire. Samantalang ito, nagsimula ang 20th Congress. Wala na to si Saldico. Hindi na nagpakita. Ay. Di umano sa kanya yung yung mga isang napakalaking maraming natanggap na proyekto na construction company. Nako pambira. Malaki kinita yun. Halimbawa na lang, si Diskaya, kita nyo naman ang yaman. Tapos may sinasabi pa si Chanco na bilyon-bilyon ang natanggap nitong party list nila. Bakit sa kanila meron yung ibang party list? Wala. Tapos absent na? Nako. Baka na i-deposito na sa labas. Ha? Tayo nagtatanong lamang, Saldico, na i-deposit, may offshore account. Ilan na kaya? Kaliwat kanan? Nasa Swiss? Hindi, nasa Amerika daw si Saldico. Tingnan natin. Sa loob ng 7 linggo, 4 na beses siyang absent without notice. Pambira, Sunod-sunod. Ito ang highest paid party list. Ang laki ng budget nito. Siniwalat mismo ni Chanco, tapos absenero, ganyan, sunod-sunod ang absent. Sabi nga nila, ang karma ay digital. Bagamat ako'y hindi naniniwala sa karma, pero naniniwala ako kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Di ba?
Nako. habang may isang absent siya with notice. Hindi pa nagpapaalam. Kanino to nagpaalam? Kay tambaluslos lang? 4 na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinaluhan siyang committee meeting o kaya'y nasa official mission. Ito malakas to si Saldi ko talaga, ha? Isipin mo, ikaw ang may hawak ng budget. Sabi nga ni VP Sara, ang laki pa ng bilyon-bilyon ng party list mo. Hindi ka pa pumapasok? Oh. Isa-isahin ko lang, ha, lumabas yung video. Nagkakalat yung video ni Saldi ko. Siya mismo nagsabi silang apat magbe-best friend. Kaya tingnan nyo mga galawan nito mga ito, baka may pattern. Ganun ang magkakaibigan di ba? Hindi po tayo nagbibintang, ha. Pero sabi nga, birds of the same feather flock together. May common denominator. Hindi ang magkakaibigan hindi naman magkakasundo yan, lalabas ng lalabas kung walang pagkakasunduan. May common denominator. Ano kaya ang common denominator nitong apat? Saldi ko, Tambaluslos, Suarez, at saka si Gonzales ba yun? Basta apat sila dyan. Pero yung tatlo, sigurado ko, Suarez, Tamba, at saka si Suarez. Ay, naka. Wala tayong binibintang, ha? Pero kayo na, ha? In the near future, yung ginagawa ni Saldi ko, posibleng gawin niya itong mga to. Abang-abang lang. Ano sinasabi ko sa inyo? Abang-abang lang. Magkakaparehas yan. Ang tropa-tropa, di ba? Ay, bibigyan ko kayo halimbawa. Ang adik, ang gusto niyang barkada, adik din. Tama o mali? Di ba? Hindi naman, ang mabait, ayaw niya ng barkadang adik. Pwede bang mamasyal? Araw-araw, ang adik tsaka mabait, hindi magkakasundo yan. So, ganun yan. So, abangan natin kung saan sila nagkasundo. Dong Gonzales ata yung isa. I'm not sure about that. Pero apat sila. Sabi ng kapwa niya, ako Bicol Party List Representative na si Alfredo Garbin Jr. Napunta po, pero ang pagkakaalam ko po, absent siya nung SONA. Pero yun naman pala. Kasi siguro absent siya nung SONA. Baka alam niya sasabihin ni BBM, mahiya naman kayo. Pero believe ako, Believe ako, doon sa sinabihan ni Bongbong Marcos, doon sa SONA na mahiya naman kayo, nagpalakpakan pa. Hindi ko nilalahat, pero meron talagang kalokohan itong mga ito. Tinatamaan na kayo, nagpapalak. Ganyan po kakakapal ang mga animal. napunta po, ang pagkaalam ko po, hindi siya nag-appear to any committee hearings or session. Bakit pa siya naging congressman kung di siya nag-a-attend ng hearing, ng session? Batay sa records ng Kamara, nasa Amerika ngayon si Ko. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So Walang kwenta. Parehas kayo ni Claire Castro, walang kwenta. Wala po. Bakit? Si Claire Castro, tagapagsalita ng Pangulo. Pero pag tinanong mo siya sa Pangulo, laging, wala pa akong alam dyan, aalamin pa natin, wala pang sinasabi ang Pangulo. Pero pagdating sa Duterte, nangunguna siya. Alam niya lahat about sa Duterte. Siguro alam niya kung kailan umiebak si BP Sara. Sorry po sa mga kumakain. Pasintabi lang po. Hindi kasi, ganyan po. Hindi po ako nag-OA. Hindi po ako nag-exaggerate. Ganyan. Tanungin mo about Duterte si Claire, may sagot diretso. Tanungin mo kay Marcos, wala siyang diretsong sagot. Ganito rin to. Pareha silang walang kwenta. Spokesperson ng Kamara. Pagpatungkol sa iba, ang daming sinasabi. Pero pagpatungkol sa miyembro ng Kamara, wala pa siyang alam. Hanggang dyan lang ang alam ko. Iwas puso yung mga animal. Nako kayo. Daanin nyo na lang sa make-up. Para may pakinabang kayo. Parehas kayo magtatay. Walang silbi. Yung tatay mo rin ganun. Hamon ng hamon.
Vlogger lang pala kaya. I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Let's confirm, hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya, but he was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi wala. Yung may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure, ano niya. Okay? Nilaglat lang. Nagpunta ng Amerika. Ako, pupusta ako. Pupusta ako, Brad. Sir, blood pressure mo. Lahat ng members ng kamera. Chances are, karamihan dyan, high blood o low blood. Kung ganyan ang mga issue natin, nag 90/60 lang pupunta ng Amerika, mauubos ang congressman natin sa buong Pilipinas. Karamihan dyan may edad. Yan nga, bata. Anong nangyayari dyan? Ba't 90/60? Sa tingin ko, bata pa yan si Saldi ko eh. Siguro, hindi naman niya nagpa-no sleep. Katulad nung ano. Sabi nga mas naayos pa yung no sleep ng mga kaanak kaysa dun sa flood control, pambira. Nako. Oy, wag nyo na isama yung mga kaanak, ha? Pero balik tayo dito. Balik tayo dito sa 90/60. Pambihira. Sa may edad, normal na yan. Hindi ko sinasabing binabaliwala. Pero hindi porket nilagnat ka lang, nirayuma ka lang, pupunta ka ng Amerika. Tapos ihahatid niya yung anak niya papuntang Amerika. Wala bang paa yung anak niyan? Ano ba yung anak niya? Sanggol? Siguro Boston University mag-aaral. Baka naman university, di college. College na. Ano ba yung anak niya? Elementary, sanggol? O preschool? Para ihatid niya ron? Nagtatanong lang. Kasi ba't kailangan ihatid? Pagkahatid doon, nagtambay na. Simula SONA, hindi na sumupot. Simula SONA, nandoon na. Andito po ang trabaho. Hoy, anong ginagawa ni Saldi Coron? Nagtatanong lang. Pambihira. Kung lahat ng 90/60, pambihira naman buhay. Ang sarap ng buhay ng mayayaman. Siguro kung ganito ko, pag tumaas ang blood pressure ko, punta akong Amerika, magpa-check up ako. Sarap ng buhay. Ang sarap talaga ng mga contractor. Pambihira. Di ba? Siguro lagi ako sa Amerika, tumaas, 140/120. Punta tayong Amerika. Hatid natin yung anak natin doon. Ang bihira naman. Talaga to. Habang naghihirap ang buong Pilipinas, yung iba dyan, 40 sasakyan. Yung iba yung iba dyan, pasyal, sana all. Pambira kayo. In the United States as we speak. Ang pagkakaalam daw ni Garbin, umalis si Ko noong nakaraang linggo. Walang impormasyon dito si Abante. Huwag mo nang tanungin yan si Abante, wala namang impormasyon, walang kwenta. Iwas po, Soy. Pero pareho nilang hindi alam kung kailan ang balik ni Ko. Noong Enero, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress, si Ko. Nangyari ito sa gitna ng issue sa AKAP o ayuda para sa kapusan kita. Bumaba ng posisyon sa posisyon. Naglilinis ng kamay. Ang digital ng karma, no? Hoy, baka mapikon. Sabi nila, pikon daw yan. Sabi ni Banat Bay, pikon nyo. Kayo pikon yan. Ang daming demanda niyan. Baka magdemanda. Ang dami pa naman pera pang abogado. Dream team pa. Mahirap kalaban, madaming pera. Program sa 2025 national budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Sabi noon ni Ko, kusa siyang umalis dahil sa isyong pangkalusugan. Naks, pangkalusugan. Lahat naman ang umaalis yan ng issue pangkalusugan. Natatiming lang na merong anomalyang bahong sumisingaw. Ganon. Tapos aalis. Yung pangkalusugan.
Isa sa mga naniniwalang dapat magpaliwanag si Ko tungkol sa budget insertions ay si Navotas Representative Toby Chanco. Hamon kay Chanco ng Ako Bicol, If that pertains to the budget of 2025, then that's an act of Congress that was approved by Congress and signed into law by the President. And he himself participated and cast his vote in the affirmative. Teka muna, maputol kita dyan. Ito si Chanco may siniwalat. Okay? Na yung pumirma daw sa impeachment ay may natanggap na bayad. No? Indirectly kasi proyekto raw yun. Hindi daw yung bayad. Pondo yun sa proyekto. Di natin alam kung yung proyekto o ghost project. Basta lahat daw ng pumirma sa impeachment ni BP Sara na pabor ay may natanggap na pondo. Sabi ni Chanco, hindi nila kinwestiyon yon, hindi nila inimbestigahan, tahimik silang lahat. Bakit? Kasi pag kinwestiyon si Chanco, magtutuloy-tuloy magpapangalan yan. At hindi magsasalita si Chanco nang walang ebidensya. Pangalawa, eto, sinabi niya rin na ito malaki ang budget. Ito si Saldico. So nakikita nyo na kumokonek. 'Di ba? Ngayon, itinatago si Saldico. Ayaw ipatawag ng kamera. Kasi kahit naman nasa Amerika yan, pwede naman sila mag-issue, uwi ka rito kasi kailangan kang humarap dito, kailangan kang imbestigahan, o kailangan kang maging resource person, kailangan mo umuwi, punta ka rito. Hindi ginagawa ng paraan ng kamera. So sa makatwid, itinatago nila. Same thing doon sa pagpirma, doon sa impeachment ni BP Sara. Swak yung mga sinasabi ni Chanco. At ito ring mama na ito, pinatunayan niya rin. Teka muna, kung ito'y budget ng 2025, ang sabi niya, ito ay pinirmahan ng Pangulo. At pati si Chanco, pumirma din daw doon. In short, kahit pumirma ang Pangulo o pumirma rin si Chanco, totoo yung sinasabi ni Chanco. Tama or tamang-tama. Kung yun ang pinapatukuyan na bilyon ang natanggap nitong party list na ito, I don't care kung pumirma si Chanco o si President Marcos, may mali doon. May mali doon. Bakit nga? Tama ang sinabi ni Chanco, bakit ikaw nakakatanggap? Yung party list nyo, samantalang ibang party list, hindi naman ganyang kalaki. 100 million lang. Kayo, bilyon ang pinag-uusapan. Kaya nga mo sinasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng malinis ang kamay ni Marcos dito. Baka naguhugas kamay lang parang si Poncio Pilato. Dahil pinirmahan niya rin dito Pinirmahan din niya ni Marcos. Being the leader, gaya na sabi ko, directly or indirectly, involved yan si Marcos. Kung hindi man siya directly involved, ba't mo pinayagan? Ba't mo pinirmahan? Huwag ka maglinis ng kamay dito. Di ba? At alam mo kung sino-sino yung mga yan, Marcos. Magmakatapang ka naman, huwag niyong hayaan yung iba magsalita, magpangalan. Pangalanan mo. Pinakalanan mo yung mga kontraktor. Pangalanan mo rin yung mga congressman na involved. And its approval. Ngayon, kung may nakikita siyang illegality, ang hamon na lang natin siguro, mag-file na lang siya ng kaso sa anumang korte at Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Imbestagahan nyo yan dyan. Bakit? Yan ang sinasabi namin Kung meron kayong reklamo kay PRRD, kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Hindi nyo kinasuhan. Kaya pala hindi nyo kinakasuhan para makidnap papuntang dahig. Yan din na sinasabi namin kay BP Sara May problema kayo kay BP Sara, huwag niyong politikahin. Imbestiga kayo ng imbestiga dyan Wala naman kayong ebidensya. Yan ang sinasabi namin Kung may problema kayo kay BP Sara, sampahan nyo sa korte. Ginawa nyo ba? Hindi kayo nagsampa. Sa kayo nagsampa dyan sa lugar ninyo, pina-impeach ninyo, pinaiimbestigahan ninyo, puro kayo trial by publicity. O ngayon kayo, kliyente nyo ang kakampi ninyo, kasamahan mo sa party list. Sasabihin nyo, magdemanda na lang. Hindi kaya.
Double standard kayo? Ano yan, lokohan? Hindi, walang demanda. Trial by publicity, gusto nyo, it should apply to everyone. If you apply it to the Duterte, it should apply to you. Gusto nyo ng trial by publicity, di ganyan. Yan ang sigaw namin dati pa eh. May problema kayo sa vlogger, demanda ninyo. May problema kayo kay PRRD, i-demanda ninyo. May problema kayo kay Sara, wala kayong demanda. Puro kayo patawag. So be it, ganito rin din gawin natin dito. Walang demanda, ipatawag. Tama or tama? Sangayon ba kayo doon sa mga manunood? Sangayon ba kayo? Walang demanda, patawag. Sangayon po ba kayo? Ilabas niya yung kanyang mga ebidensya. Huwag niya ako sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin Yun. ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin, no? Kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Siguro lumabas-labas sila. Makinig sila sa tao. Sobrang nagalit ng tao sa amin. Ayan. Shoot yung sinabi ni Chanko. Huwag mo kaming utusan kung anong gagawin namin. Gawin mo yung gagawin nyo, gagawin ko yung gagawin ko. Ba't ano sasabihin mo sa akin eh? 'Di ba? Kailangan malaman ng taong bayan 'to. 'Di ba? Kung kayo ay nagnakaw, malaman ng taong bayan. Matatapang lang kayo pagdating kay BP Sara. Matatapang lang kayo pagdating sa vlogger. Pero pagkakampi ninyo, duwag kayo. Gusto nyo, demanda. Huwag ganun. Wag ganun. Ha? Malaki ang problema natin dito sa sitwasyon natin. Kaya sabi niya, manhid na ba kayo? Hindi yan manhid. Kaya nga tumakbo agad yan eh. Kaya SONA pa lang eh. Alam niya na may paputok na issue. Kaya tumakbo yan. Ako, hindi ko na rin alam. Nagtatanong lang, asan na si ano? Hindi ko na napagkikita eh. Itatanong lang ha. Kasama niya ba si Tambaluslos? Hindi ko na rin napagkikita. Si Tory kaya asan na? Asan na si to? Pareha sila. Dati araw-araw sa media. Hindi na siya PNP chief, ba't naman siya lalabas, Kotsoli? Dati namang hindi siya PNP chief, araw-araw sa media. Nakaliboy, shush! Pa-effect ninyo. Ngayon, nagasilib kayo. Di ba? Intindi. Matindi. Sa akin lang, dapat talaga, ewan ko ba, anong nangyayari dito sa kamera? Hindi ko alam bakit speaker nyo pa rin yan. Ako, I would rather have Chanko as the speaker or kung sino man. Yung basta't may tapang kontrahin si Tambaluslos. Hindi ko alam bakit nakaupo sa gitna ng bulilyaso at baho na umaalingasaw ng kamera. Nakaupo pa rin yan as speaker, si Tambaluslos. Ang tindi talagang kapal ng muka. Dapat siya, nagkukusang loob na siya eh. Nagre-resign na siya. Ito naman mga ito, mga sumusuporta kay Tambaluslos, mga duwag din. Hindi ko alam eh. Wala ding paninindigan. Next topic po. Mamaya natin pag-usapan yung tungkol sa video ni Lisa, ha? Mamaya po, unahin po muna natin ito. Kasi merong magandang announcement si Claire Castro na talaga namang may lamang katotohanan dahil sa sinasabi ng Pangulo. Alamin natin kung ano itong makahulugan at makatotohanang sinabi ng Pangulo. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan na isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari. Ayan, ito yung sinasabi ni Claire Castro. Ayaw daw ni BBM na magkaroon ng kaguluhan kasi pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Okay? At nagrally-rally doon. Kayo nang humusga kung yung mga nagrarally ba doon ay mga komunista. Yung mga Maki, baka, wag matako. Tingnan nyo, panuorin nyo. Hindi ko lang ano kasi dito nagbabatuhan. Mafa-flag tayo ni YouTube. Nagbabatuan, nagpintura-pintura. Tapos yung isa,
may sinasabi sa ano, nagbabasa. Hindi ko alam kung kamag-anak ni Risa yun eh. Ang haba ano sinasabi niya sa loudspeaker, ay ano yung tawag nila doon? O basta yun. O para lumakas yung boses. O binabasa. Ang haba talaga. Alam mo naisip ko sa kanya, Risang Risa. Ha? Hindi ko alam kung komunista to. Hindi ko lang alam, hindi ko po sila pinagbibintangan. Pero yung mga datingan, yung may mga flag, tapos yung flag na kulay itim, yung mga ganun, yung may mga tono yung mga sinasabi, tapos ano, tapos biglang wala na. Ganun. Di ba? Anyway, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. At ang sabi ni Bongbong Marcos, ayaw niya ng kagulungan. Hindi nga. Ito tatandaan ninyo ha. Gusto nyong malaman ang hakbang ng Pangulo? Lahat ng sinabi niya, baliktarin nyo, yun ang mangyayari. Ang nagkakatotoo, ano sabi niya? Hindi ko papapasukin ng EDCA. Tanong, nakapasok ba EDCA? Dumami pa. Ano pa sinabi ng Pangulo? Ayaw ko ng impeachment. Tapos, yung anak niya kauna-unahang pumirma para magkaroon ng impeachment kay BP Sara. Hindi ko papapasukin ng ICC. Anong nangyari? Pumasok ang ICC. Pinadala, kinidnap si Tatay Digong, dinala sa ICC. Nakikita nyo na? Ha? Hoy, huwag kayong uto-uto, ha? Maraming nauto na yan. Nakamamaya, papabudol na naman kayo, kakariri. Hindi tayo naninisi. Walang sisihan ko, Choli. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero lawakan yung utak ninyo, ha? Lalo na kayo mga bashers ko. Kayo mga maka-Marcos loyalist. Totoo naman di ba? Lahat ng sinabi kong tatlo, ayaw niya. Anong nangyari yung kabaligtaran? Tama or tamang-tama? Sige nga, sagutin nyo kayo mga pulahan. Pati na rin yung mga kumain ng suka nila na pinklawan na ngayon parang sip-sip sa sip-sip kay Marcos. Mali ba ako? Diba? So kabaligtaran yan. Mag-iingat po tayo. Okay? This, I think, wag po tayong maligaw. Ito lang sinasabi ko. Hindi natin alam, baka mamaya, okay? Baka hindi si Marcos or baka tanim ng iba or hindi natin alam. Pero dinidirekta. Mamaya may papakita ko sa inyong video na talagang alam mo ang idinidiin dito, Diskaya. Yes, hindi ko po pinagtatanggol ang Diskaya. Meron silang pagkakamali. Una, nagyabang sila. Alam naman nilang government projects Pero, sila po, kumbaga sa mga magnanakaw, kaya yung mga nagpipintura ng magnanakaw, huwag niyong gamitin yan. Kasi, maraming Pilipinong nagagalit dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tinatawag na magnanakaw yung tatay nila. Hindi ako hindi ko tinatawag yung tatay nila, pero yung magnanakaw na term, yan ay ginagamit sa tatay nila. Ngayon, ginagamit nyo na kay Diskaya, masyado namang itinaas nyo masyado Diskaya. Di ba? Wag nyo gamitin yung magnanakaw sa Diskaya kasi kontraktor lang yan. Di ba? Ako, sasabihin ko sa inyo, hindi sa nagmamalinis ako. Pero pagka may mga ganyang anomalous project, kung kontraktor man ako, hindi ko tatanggapin. Di ba? Hindi ko ibig sabihin ko konsintihin. Pero karamihan ng Pilipino, maalokan ng ganyan, susunggaban. Pero hindi nila kayang gawin yan nang walang politiko. Bakit? Tatandaan niyo po ito. Same thing sa droga. Same thing sa gambling. Ang backer po niyan, politiko. So, mag-iingat po tayo kasi tila naliligaw tayo. At tila nakikita na natin ang direksyon ng pamahalaan ay ibintang sa kontraktor. At sila malinis. Hoy, kaming mga congressman malinis. Kami dito sa executive department malinis. Hindi kami kasali dyan. Sino may kasalanan dyan? DPWH. Sino may kasalanan dyan? Kontraktor. Gagalaw ba yung DPWH? Gagalaw ba yung kontraktor na walang go signal sa ibabaw? Huwag na tayong maglokohan. Pambihira naman. Huwag kayong papayag ng ganun. Di ba? Kikitang-kita natin, mag-iingat tayo dahil yung lumalabas ngayon,
Talagang tipong diskaya ng diskaya. Yes, I agree. In my opinion, dapat silang maparusahan. Hindi ko sila inililigtas. I never ko silang ililigtas. Pero huwag tayong makalimot. Baka sa kasi ito po ang nangyayari mga kababayan ko. Galit na ang Pilipino. Dahil gutom ang Pilipino tapos may nagpapasasa. 'Di ba? So may galit ang Pilipino eh. At alam nila 'yan. So anong gusto nilang gawin? Yung galit ng Pilipino mapunta sa diskaya o sa mga kontraktor. Wag po. Wag po. Kasi kahit magalit kayo kila diskaya at sa mga kontraktor, kahit tanggalin nyo yan, kahit ipakulong nyo lahat yan, next year, yung pagnanakaw, diretso pa rin. Bakit? Yung mga politikong nangunsinti sa kanila, nakaupo pa rin. Papalitan lang yung mga kontraktor na yan. Naiintindihan? Hindi naman makahagalaw yung kontraktor nang wala sa ibabaw eh. So ang kailangan natin dito, ma-focus po tayo. Tingnan natin itong sinong politikong nasa ibabaw nito. Naiintindihan? So yung galit po natin, lagyan po natin ng utak. Okay? Oh, natural, magagalit ka. Isipin mo tayo naghihirap. Ni hindi tayo makabili ng kotse, ni hindi tayo makabili ng motor. Karamihan sa atin. Pero sila, ganyan ang sasakyan. Pambihira naman. Diba? Pero baka sabihin ko sa inyo, baka ang diskaya squatter yan. Oh, squatter yan. Oh, kung ikukumpara mo doon sa bossing nilang politiko. Kasi ang nakuha niyang mga kontraktor, barya lang compared sa nakukuha ng mga politiko. Ah, 'di ba? Galit na galit kayo sa kontraktor. Squatter 'yan. Sa atin, kumpara natin sa atin, sobrang yaman. Pero ikumpara mo 'yan sa mga politiko, baka magmukhang squatter 'yan. Ah. Kailangan yung galit may utak. Huwag tayong papaligaw. Tatandaan po natin. May mga politiko na pag ang sinabi kaliwa, dapat kanan. Pag may sinabi ang politiko, ayaw ko niyan, gusto niya yan. May mga politikong, pag sinabing gusto, ayaw niya. Alamin nyo kung sino-sino itong mga politikong yan. Mag-iingat po tayo. Sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Kung ako opinion tatanungin nyo, duda ako. Kasi ang daming kontraktor eh. Ha? Ang dami pong kontraktor. Bakit nakatuon kay Diskaya? Bakit hindi pinanagot ang DPWH? Bakit hindi nyo pa rin imbestigahan? Kasi, ang kailangan natin dito sa mga to, isiwalat nila yung bossing nila. Yung nagbigay ng go signal. Doon tayo magalit. Pag hindi nila isinawalat yung kanilang mga bossing, doon dapat tayo galit na galit. Hindi kung ano yung yaman nila, yes, magalit tayo, okay lang yun. Pero talaga ang buhos ng galit natin, dapat isiwalat nila sino yung bossing nila. Duda ako talaga dito. Itong diskaya na to, duda ako dyan. Sobra ang effort nila dito na duda ko, ibabalik na naman to sa Duterte. Yung effort, yung planning, yung direction nila going here, sa dami-dami ng kontraktor, sa dami-daming politikong damay, dito sila nagfo-focus. Kaduda-duda. Tingnan nyo. Duda ako dyan, babagsak sa Duterte. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa na yung efforts nila nandito kay Diskaya. Pag-usapan na rin natin ito, yung sinasabi ko sa inyo na ang kanilang efforts at direksyon ay idiin ang Diskaya. Kaduda-duda anong motibo nila. Labas na rin natin yung video ni Lisa.
Nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Ito yung inayos sana na dapat ngayong araw na ang completion. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito, which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4 dapat tapos na ito. Pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction. At balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina, mukhang ang target September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina kasama nating nag-ikot. So dapat may deadline. Ang sabi sa September 15 pa. So in short, 2 weeks delayed lang. Kasi alam naman natin ang mga delayed na mga yan eh. Oo, 2 weeks delayed. Pero sa iba, matakot na kayo pag 5 days delayed na ha. Hindi, joke lang po. 2 weeks delayed lang, okay? Sige. Tuloy. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Yung ibang mga kwarto, cement finish, instead na... Ayan, tinan niyo si Lisa. Ayan si Lisa. Ayan si Lisa. Tama ba ako si Lisa to? Tiles, which is supposedly yun yung design Parating na yung media. nakalagay dun sa original na plano. Pag lumabas tayo ng Naku, nanakbo. Ayaw ng interview. Huli. Tingnan nyo. Yung efforts nila, si Lisa at saka si Claire Castro, nandiyan dyan. Something's fishy. I smell something. Amoy bagoong. Amoy tilapia. Mabahong mabaho. Nangangamoy ito. May something tong may something to. Sa dami ng anomalyang nangyari sa Pilipinas, andyan si Lisa, andyan si Claire, hindi nyo ginawa yan sa iba. Nako. May efforts na. Tingnan nyo. I'll give you sign. Pag ang mga vloggers, tapos ang mga pula, at dilaw, pinklawan, ang binabanatan na si Diskaya at nawawala na doon sa mga totoong dapat managot, mga politikong dapat managot, ayan na po. It is a sign. Ang direksyon nila, idiin si Diskaya. Next na po nila Duterte. Baka sabihin nyo, tsampa na naman ha. Ang dami kong nahulaan na ng mangyayari building na ito sa Intramuros, walang alulod. So kapag umulan, magiging problematic siya. At kagaya nga ng nasabi mo, na-discover Pambihira, wala lang alulod. Ang galing na na-discover. Matalino na sila Claire niyan, walang alulod. Magkakaproblema. Hindi pa tapos, September 15 pa, pambihira. na ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga Diskaya rin ang nagmamay-ari. Ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos, pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building pero umalis na rin siya agad so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng... Anong kinatakutan ni Liza doon? May pulis kaya doon ng Amerika, may pulis kaya doon ng Pilipinas, may pulis kaya doon ng ibang bansa. Hindi. Kasi yung ganyang takbo parang may pulis lang di ba? Di ba? Oo. Hindi ko alam. Baka hindi ko alam kung anong tinakbuhan niya roon or ewan ko. Uy, baka andyan si John Wick. Hindi natin alam. Si John Wick, ano yun di ba? O SILG yun Baka nag-iimbestiga rin dyan. Ay, nako. If you know, you know. Pasok. Reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawan ng DPWH ay nakikipagsabuatan sa mga contractor. Sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalo dito si... Ang DPWH ay nakikipagsabuatan sa mga kontraktor. Kanino under ang DPWH?
Sino kumokontrol sa DPWH? Hmm? Hindi, kasi kung may mali, may mali. Okay yun. Pero huwag hugas kamay. Para kayong Poncio Pilato eh. Hugas kamay. O sino dinidiin nyo? Diin nyo rin yung ibang kontraktor. Ba't di nyo kayang idiin si Saldico? Hindi na lumabas ah. Ay, sa bagay, may taga-diin sila ron. Si Chanko. First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaari may sabuatan. At Maricel, Yun. Maaring may sabwatan ha. Okay? Ako din, duda ako. Maaring may sabwatan talaga. Tingnan nyo ibabaw. May tinatago to. I really hope na diskaya magsalita kayo. Kung gusto nyo talagang malinis ang inyong pangalan, magsalita kayo. Tiisin nyo na para sa taong bayan. Pero alam ko marami kayong ituturo na talagang sila, kung may drug lords, may contractor lords, political lords, ituro nyo na. Ha? Anyway, after 2028, medyo safety na kayo. Dahil mawawala na yung mga abusadong politiko. Maaari may sabuatan. at Maricel, may reaksyon na ba ang Pangulo at si First Lady dito sa sinasabing substandard na proyekto? O, paano magkakaroon ng reaksyon? Si Pangulo, wala namang alam yon. Pag-alanganin, tagasagot dyan si Claire. O, kita nyo naman din si Lisa, tumakbo. Kita. Parang nakakita ng lalaki, nakakita ng multo, pambira. O. Tinanong natin yan kay Undersecretary Claire Alam mo to Castro. si Claire Castro, pagka narinig mo magsalita, akala mo talaga ang linis-linis niya, ang linis-linis ng Pangulo, di ba? Ay nako. Sana doon lang tayo sa realidad, di ba? Para maging makatotohanan, kasi salita tayo ng salita, hindi naman naniniwala ang taong bayan, dahil yung sinasabi natin, malayo talaga sa realidad. Kanina, Jiggy, at ang sabi niya, dismayado si First Lady Liza Araneta Marcos nang makita nga kung anong nangyari sa building na ito. Dismayado, inanakbo, di dapat nagpa-interview siya. Sabi niya, gobyerno na nga yung nagpapagawa nitong construction. Aba, gobyerno pa yung naloloko. Kaya nga Gobyerno na ang nagpapagawa ng construction, gobyerno pa ang niloloko. Hindi kaya gobyerno ang nanloloko? Ha? Ay, ako'y nagtatanong lang. 'Di ba? May gobyerno rin yung flood control. Pinagmalaki pa ni Bongbong Marcos. Okay, asa napunta? gusto nilang paimbestigahan kung anong nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos wala pa raw na ibibigay na impormasyon kung ano yung reaksyon Huwag nyo na tanongin nyo, walang silbi yun. Yusek Castro kasi hindi pa naman daw nakakausap tungkol dito sa proyektong ito, pero pihadong magagalit din daw yon kapag nalaman kung anong nangyari sa infrastructure project na ito. Pero ang ipinapakita raw dito, hindi lamang sa mga flood control projects nangyayari yung mga kapalpakan, kundi ultimo dun sa iba pang mga infrastruktura under DPWH. Laki ng problema talaga natin, ano? Ang laki ng problema ng Pilipinas. But anyway, alam ko excited dito ang taong bayan. Kasi sa isang banda, nararamdaman nyo na yung linaw, di ba? Unti-unti nang, bagamat sa tingin natin malayo pa, pero parang nakikita mo na yung end of the tunnel. Nasusulyapan mo na yung liwanag na malapit na. Malapit nang managot ang mga magtunay na magnanakaw ng bansang Pilipinas. Naglalaglagan na po sila. Yan po ang isang sign na ang greedy, magsasama lang yan para makapagnakaw. Yan ang mga sakim. Wala tayong pinapatukuyan na tao rito. Magsasama-sama yan. Dito, ito in general, para makapagnakaw. Pero darating ang point na because lahat sila greedy,
sila maglalaglagan na. Nandun na po tayo sa point na yon. Konti na lang. Konting taste na lang mga kababayan ko. Maayos din ang bansang Pilipinas. Mawala lang itong mga magnanakaw. Kaya suportahan natin yung kay Bato ha. Yung kanyang ipapasang batas na death penalty para sa plunder. At pagka makikita natin yung mga hindi sumuporta rito, chances are may sabit yun. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong vlog na ito and sana po mag-subscribe po kayo dito sa channel ko. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay nyo kay Coach Oli. God bless everyone.